Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Paano mo ito maika-craft ng pagkakaayos niya talaga? So, mag-exercise tayo. Yung clarify the central proposition, concentrate on key scripture, create call to action, at saka conclude with confidence and hope. Magko-question ako sa inyo. Then, i-type nyo yung tamang sagot. Okay? Exercise tayo. About number 1, clarification the central proposition. So, ito yung ating sermon about the feeding the 5,000, mastering the management. So, may 4 akong conclusion dito na inilagay. Number 1, in conclusion, Jesus fed the 5,000 which teach about the importance of faith. Yun yung una. Kalawa, the main proposition today's message is mastering management. It involves disciplined decision-making, delegated duties, dynamic resource management, ensuring the delighted client as illustrated by the feeding of the 5,000, etc. So may mga kasunod siya. Or letter C, to summarize, we have discussed on how Jesus performed miracles. In Jesus' name, amen. Or letter D, the message today covered various aspects of Jesus' ministry. Parang sinabi lang niya, ang mensahe natin ay basta nagbanggit ng mga aspeto nung nag-ministry ni Jesus. So sa tingin nyo, ano yung mas clear na central proposition? Okay? What is proposition? Proposition is a sermon in one whole sentence. Yun ang ibig sabihin ng proposition. Sermon summarized in one sentence. Sagot tayo. Letter A, B, o C. Yan. Hintay ako ng mga sagot nyo. Sa atin pong mga nasa Zoom, pwede rin po kayong mag-type ng sagot. Which options best clarify the central proposition of the sermon? Yan, sabi ni Pastor Ray Bautista, B. Sabi ni Brother Christopher, letter B. Yan, sa Zoom natin, ano ang sagot natin? Tingnan natin. Sabi ni Pastor Francis B, Brother John Victor B, Brother Allen B, Roger B, Pasita B, Julie B, Sister Mirna A, Brother Irinio B, Pastor Amador A, Brother Joel A, JDA, June A, so Sister Mercy A. So, ayan. So, ano kaya yung the best na ating conclusion or proposition? So, ang sagot natin, B. Kasi, ibig sabihin ng proposition, you can hear the whole message in one sentence. O, di ba? So, ang proposition natin ay maririnig mo yung buong sermon in one sentence. Nabanggit yung discipline, decision-making, delegated duty, dynamic, delighted client. So, sa letter B siya nabanggit. Okay? So, kahit walang silitang in conclusion, pero maayos yung iyong nabanggit mo yung recapitulation, nakasentral ka sa tinatawag na proposition. So, to know the proposition, panoorin niyo po yung number 4 and 5th lesson natin ng homiletics. Yan. So, concentrate on key scripture. Ito ang exercise natin about concentrating in our key scripture sa ating sermon. So, which example best illustrates concentrating on key scripture in the climax and conclusion? Letter A, as we conclude, let's remember the many miracles Jesus performed. Letter B, as we highlight John chapter 6 verse 11, where Jesus took the loaf, give thanks, distributed them to the people, and we see how powerful example of effective resource management and importance of delivering satisfaction. So Jesus had.
So letter C naman, our sermon touched different scripture passage. Letter D, reflect on Jesus' teaching throughout the gospel. Tagalogin ko pa ba? Baka na medyo na... Ibig sabihin, mag-concentrate tayo sa scripture. Yung letter A, ang sabi lang niya, alalahanin natin ng lahat ng mga miracle ni Jesus Christ. Letter B, i-highlight natin yung sinasabi dun sa John chapter 6 verse 11 na nung kinuha ng Panginoon ng tinapay, nagpasalamat siya sa Panginoon, ibinigay niya sa mga tao, nakita natin ng napakamakapangyarihang halimbawa ng epektibong pagpapamahagi at pagmamanage para masatisfy lahat ng mga kaluluwa. Yung letter D naman, isipin nating mabuti o isa-isip, isa puso natin yung mga tinuro ni Jesus Christ sa lahat ng gospel niya, na Matthew, Mark, Luke, John. Di ba? Parang obvious naman, di ba? Letter B, para sabi nila, kung ano yung mahaba, yun yung tamang sagot. Kung papansin nyo, kapag kaganyan, masyadong general ito throughout the gospel. Ito namang letter C, different scripture. Ang daming scripture noon, different scripture. Ito naman, many miracles. So we have to concentrate. Ibig sabihin ng concentration, ano ba yung key, yung susi? Or marahil yung John 6:11, yun yung key, yun lang yung tutukuyin natin. Yan, tama po kayo. Letter B ang sagot, ang tamang sagot. Yan, B ang tamang sagot po. So next tayo. So number 3, paano tayo mag-challenge ng call to action? Which of the following represent an effective call to action? Ano ang mas epektibong pag-challenge sa kanila para kumilos o isa pamuhay nila yung kanilang narinig? Based on sa sermon na narinig nila. Letter A, I encourage you, brothers and sisters, to read the story of the feeding of the 5,000 again and again and again and again. Letter B, this week, assess your own decision-making and resource management in your business and personal life. O ba? Tinula kayo pati yung personal at saka business, di ba? Consider how you can delegate responsibility effectively and ensure that your resources are maximized just as Jesus did with the 5 loaves and 2 fishes. Ha? So letter D, think about the miracles of Jesus in your daily life. Hindi naman masama. Ganda nga, no? Think about the miracle of Jesus in daily life. Letter D, join us next week for more insight into biblical leadership. Ganun ba? So ano magandang closing dyan or conclusion ng sermon? Letter A, B, o C? Sagot tayo mga kapatid. So, ang sagot, syempre yung pinakamahaba, tama si Brother Edison, Sister Roslyn, Brother Christopher. Yun. Sabi ni Brother Allen, B pa rin po. Parang hindi nagbabago. No? Bakit kaya B? B, puro B ang sagot. At least, puro B na yung nakikita ko. Ibig sabihin, puro tama yung sagot nyo. Opo, tama, letter D. Kasi, nakafocus siya sa this week na decision making niya. Bagamat pwedeng pang long term yun, but you're encouraging them na next week, subaybayan ka. Next week, pwedeng bisitahin ka sa live mo, di ba? Or umattend ulit sila sa church kung saan sila naroon or umattend kung saan ikaw nagpapastor. So, make it weekly. And tackle about the general or business and personal as person lang, no? Sarili lang. About the decision making, corporate or private. So, yan. Last but not the least, exercise. Conclude with confidence and hope. Ano dito yung may statement na pinakamainam sa pag-conclude with confidence and hope? Letter A, as we finish, remember that Jesus performed many miracles and this is one of them. The feeding of the 5,000 men. Letter B, in closing,
Take confidence in the lesson from the feeding of the 5,000, just as Jesus effectively managed resource and delivered satisfaction. Trust that with this disciplined decision-making and dynamic management, you too can achieve great results in your leadership and business endeavors. Remember, God's principle guides us to success. Letter C. Our sermon today has been about various teaching. Amen. O letter D. Stay focused on the miracles of Jesus as you move forward. In Jesus' name, amen. Si Brother B, Brother Rai, Brother B na rin to. Pati ako na B na rin ha. Victim ako ng B ha. Victim. Hello, Sister Kurman from Switzerland. Si Sister Marcelina. Namiss ka kayo. Hindi kayo nakatin sa Zoom natin. Letter B din ang sagot. Pastor Jaime, letter B. Tignan ko nga dito sa chat natin. Baka may letter A, C at D dito. Obvious naman, no? Ang hirap, actually, ang hirap ng sagot. Napakahirap. At saka hindi obvious, no? Paiba-iba siya ng sagot. Hindi siya letter B. Oo. Kaya iniba ko. Kasi nasabi ko noon, pag hindi alam ang sagot, letter C ang ilalagay. Bakit daw C? Kasi crisis the answer. Ba't ngayon letter B na? So tama po tayong lahat. Natututo po tayong lahat. No? Masaya ang teacher pag magagaling ang kanyang estudyante. At ang gagaling nyo po. O, di ba? Namumutak din ng letter B yung sagot natin. So, correct po tayo, letter B. Kasi dito, talagang pinakita na magkaroon din ng confidence. Actually, every time na magko-closing tayo, kailangan uuwi sila na may confidence talaga about the word that you have said. Hindi sila magdududa sa mga pangako ng Panginoon na ibinahagi mo. They have to step and move forward. Tama naman yon, mag-focus tayo doon. Diba? Pero yung challenge ay kailangan hindi lang basta miracles of Jesus. Tutukuyin din natin yung about the feeding of the 5,000 specifically. Diba? So, balik tayo sa ating story, sa context, as we contemporize also. So, eto, meron akong example dito, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. And, kung yung chapter 4, verse 6 to 7, basahin ko lang. Ito yung sabi sa chapter 4, verse 6 to 7 ng Philippians. And one time nag-preach din ako dito. Meron akong 10 points, pero naibahagi ko lang siya ng mga 35 or 40 minutes. Diba? Kasi concise at direct to the point. Meron kasi akong sinusundan na model ng ano yung ilalagay mong palaman or subpoint sa kanila. So, yun yung ginagawa ko ngayon na inaayos and gagawin ko siyang ebook. Pag-pray natin. Papakita ko mamaya dito. Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which pass all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever, yun na, hanggang 7 lang po pala. So kung yun yung sermon about 'di ba? Supplication, thanksgiving, peace of God shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Isinama natin yung verse 7 kasi nandun yung pangalan ni Jesus Christ. Kaya maganda talaga ang climax natin is Christ-centered. Pwedeng sabihin natin, we need to emphasize the peace of God as the antidote. Siyempre, nandun yung verse 7, yung peace, di ba? Yun naman ang kailangan ng tao eh. Yung antidote sa anxiety. Urging prayer as the key response. So, Jesus is our Prince of Peace. So, Christ-centered siya. It is God's promise to all. So, magkakaroon ka ng confidence doon, no? Pagbabanggit ng confidence sa ating closing. So, to all that He shall keep our hearts and minds through Jesus Christ. Ayan. So, sa conclusion naman, recap mo lahat yung main points, magbigay ka ng concrete application,
captivating story, call to action, and closing prayer. Hindi ko nababasahin. Screenshot nyo na. Pwede nyo i-preach, pero kayong gagawa ng main points. Kung gusto niyo ng main points, meron akong teaching dito. 10 nga yun eh. Pwede nyo pilian, gawin yung series. Pwede rin. Kung gusto nyo magkaroon ng copy, mag-subscribe kayo sa Pastor's Notebook. Every Sunday, yung preaching ko, maganda yung PowerPoint niya. Pinapamigay natin yon sa mga subscriber. Pero ibig sabihin, before sila nagkaroon, ay nag-subscribe sila sa Pastor's Notebook. So kung gusto niyo makita, bisita kayo sa Pastor's Notebook. Lahat ng mga lesson outline natin doon. Free naman. Nandun lahat ng main points. Kompleto po yon. At pag nag-subscribe, may free kayo na tawag dito, PowerPoint. Yan. Ginagamit natin yan sa sa mission feeding, pangailangan sa church, at sa mission, at syempre dito sa ating office. So ayan. Ito po yung tinutukoy ko na ebook. So may ebook akong niluluto. The Systematic Sermon Schema, Mastering 24 Keys for Effective Preaching. So, para madali mong malagyan yung mga main points mo at saka organize, hindi ka maliligaw ng kung ano-anong kwento. At least makikita mo siya sa 14 points or 24 yan actually na sermon key. Pero meron akong ginawang 14, under ng 24 na sermon key ay meron tinatawag na 14 schemas. Para yun sa body ng sermon. So, eto siya, 14 schema. So, categorize siya ng 5, rooted revelation, rich reflection, rapid response, real life report, relevant resource. So, sa 5 yan, ito yung 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 lang yan sa loob ng 24 sermon key para maging effective yung ating sermon preaching. Kaya, pag-pray natin na matapos itong systematic sermon schema, may mga example preaching na rin dito na sermon outline, pero more on English po siya. Kung mag-Tagalog man, pag-pray natin na makapag-translate tayo. So, ano yung 14 schema na yon na tinatawag sa body ng sermon? So, bibigyan ko ng idea, pero para magkaroon kayo ng mas maraming idea, magpa-reserve na kayo nitong ebook, The Systematic Sermon Schema. So, ito yung 14. Word cortex, which is the foundation. Hindi pwedeng mawala yan sa main points mo. Kailangan connected sa word cortex mo. Wider context, ano yung backdrop nung binanggit mong sermon? Itong dalawa, pwedeng nasa introduction lang yan kapag textual. Okay? Kapag topical, dapat para maging topical expository, kailangan sabihin mo yung context nung para hindi mo sila mailigaw. So, kailangan nandun din yung context. Wag iwasan natin yung tinatawag na isolation ng text. So, number 2, rich reflection. Under ng rich reflection, meron tayong wisdom comprehension, which is ano yung paliwanag ng teksto. Willful commitment means application. Witnessing Christ-centered. So, pagkatapos mong magkaroon ng application, banggitin mo yung ginawa ni Jesus Christ according sa inilabas mong conflict. And si Jesus yung gagawin mong solution. Okay? Ilabas mong problem arises, mga study cases, and then solution si Jesus Christ. Yun yung witnessing Christ-centered. Rapid response, wonder to consider, ano yung reflection na pwede mong matutunan doon, and word contemplation, another application yan, pero in a quotation. Or isang quote lang na maikse na originally sa'yo or mula sa ibang tao. So, yun ang tawag ko dyan. Letter W po lahat yan. Sa real life report naman, pwede sa subpoint ilagay ito, worthy commentary, mga expositors commentary, winning capsule, testimony ng kung sino man, wondrous case, maybe illustration, nakuha mo sa mga sermon illustration, relevant resource,
So sa resource naman, ito, mga current updates, mga news, whimsical clip, mga fictional character, or napanood mo sa drama, yung mga hot na K-drama o kaya telenovela, with citation, mga quotation ng mga popular or kahit sinong mga Greek philosophers, basta any quotation that is all connected sa sermon. And last, well-known classic, aphorism or yung mga proverbs o mga sawikain o salawikain. So yan, yan yung 14 tinatawag na schemas for body of sermon. Pag hindi ibig sabihin na pagsiksikan mo lahat yan sa isang sermon. Pero ang kagandahan, pag nag-sermon ako minsan, kapag series, at gusto talagang mahimay yung bawat mga salita at mensahe, bawat mga teksto. Ang ginagawa ko, isang text, pinapalawig ko, eto ang laman. So kaya kahit isang sermon na may 3 main points, kung kukuha ka dito, yung isang sermon mo na may isang main point pero may 3 subdivision, palamanan mo nito, magiging series na siya. So, ayan. Hopefully, mag-avail kayo pag nag-launch ako ng systematic sermon schema, Mastering 24 Keys for Effective Preaching. Sa 24 na yan, ito yung 14, nabanggit ko na sa inyo. May idea na kayo actually, pero iba pa rin kapag mag-avail kayo ng ating systematic sermon schema ebook. So, to God be the glory. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Meron pa tayong 15 minutes para sa question and answer natin. And this is the end of our session. Pasensya na, pero kailangan tapusin. Next week, Genesis 1 to 11 at saka Systematic Theology 4. Matagal na rin natenga itong dalawang to. So we have to, kailangan mabangon natin sila. And yung church planting, sisingit natin din yan. Church planting na subject. So to God be the glory. I'm your brother in Christ, Brother Roderick De Vera, of founder ng Mobile Bible School. Maraming salamat po sa pagsubaybay. So, yan. So, sa mga may question, pwede po tayong mag-question. Itong systematic sermon schema, ipapaliwanag natin yung lahat. At saka, yung mga ibang sermon natin sa Pastor's Notebook, na merong sermon schema, isasama ko din dito. Kaya kung magtataka kayo, yung mga subscriber natin, mababasa niyo yung iba dito, di ba? Meron kayo makikitang word foundation, wider context, wisdom comprehension. Kasi yun yung sa tagal nating nagpi-preach at nagtuturo ng homiletics, ito yung naging natin, parang naging obra. Kaya pinangalanan ko na lang din siyang sermon schema. So any question po, pwede po nating i-type sa ating pong comment section. Sige po, closing prayer po muna tayo. And then, screenshot, and then entertain tayo ng question. So, Father God, marami pong salamat sa blessing na ibinigay mo sa amin, sa wisdom, knowledge, and understanding by the teaching of the Holy Spirit and leading by your words. Dalangin namin, Panginoon, nawa ma-maximize namin yung aming pag-aaral at maging excited kami every time na gagawa kami ng mga sermon sapagkat ang paggawa ng sermon ay pakikipag-usap sa inyo personally through your word, through your divine word. At nawa, maluto namin ito ng maayos upang maipakain namin sa mga tupa at sila'y maging malulusog. Wag nawa, Panginoon, o iwasan nawa, Panginoon, na ilid mo, Panginoon, na maiwasan yung mga sermon na minsan ay instead na mailid ang tupay, lalo pa silang naililigaw. Kung mayroon mang mga tagapagturo na gano'n, nawa maturuan sila, Panginoon, sa iba't ibang paraan. Gamitin mo rin ang platform na ito upang ma-share, Panginoon, kung ano ang pinaka-epektibo o maayos na pagbabahagi ng katotohanan ng iyong salita, ng gospel, at ng iyong pag-ibig upang maabot ang tao ng mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. Maraming salamat po. Tunay nga na ang katagumpayan ay pinagkaloob sa bawat isa.
sa pagtatapos ng isang paksa or subject namin ngayong gabing ito. Kami po ay patuloy na nagtitiwala at naniniwala na magkakaroon ito ng magandang bunga sa mga pastors, leaders, and anyone that studies your word. Magkakaroon ng impact at magandang bunga po, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aming, at sa ministry. Ito po ang aming samadalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen! So, amen naman tayo dyan. Comment amen naman tayo dyan kung kayo po ay na-bless sa ating pag-aaral. Napakapalad po ng bawat isa sa atin na nakabahagi ngayon dahil ginto po yung na natutunan natin, yung talagang pinagpuyatan. Binigyan talaga natin ng maraming panahon ang pag-aaral ngayon. So, sa mga nais magkaroon, ulitin ko, parang pinaka-love gift nyo na lang sa akin. Pwede kayo mag-purchase nitong expository preaching natin na PowerPoints. So, yan, sige po. Sa question, Sir Francis Junko Lianto, bibigay ko po sa inyo ang floor to share your insight or any inquiries or reflection sa ating po na pag-aralan. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.